sa article, marami tayong nabasa sa article. Pero nung nalaman ng bangag, ng tatay ni bangag, ni Marcos Sr., mga kababayan, ay what? Kinuha nila ang Golden Buddha. Di ba? Ang kinuha at ikinulong pa etong si Rogelio Rojas. Ngayon, mga kababayan, ang nangyari pa doon ay pinakulong. Tapos nung after wala na ang mga Marcos, ang mga bangag sa poder, ay nag-file ng case ang pamilya ni Rogelio Rojas sa Hawaii. Okay? Ito. Nag-file ng case para sa danyos. Ito, nakalagay dito, Hawaii case, in 1996, di ba, sa court ng Hawaii ay naglabas ng desisyon pabor doon sa family ni Rogelio Rojas na kung saan ay inuutusan o inaatasan ang mga bangag na magbayad ng 13 million bilang danyos. Di ba? 13 million US dollars ito bilang danyos, mga kababayan, dahil sa pangbubog 13 million plus 13 million danyos and another 6 million, I think total of 19 million US dollars, but back in 1996. Diba? 1996 yun. So if you talk about 13 million lang, pag kinumpute mo, 20-something years ago, 29 years ago, I think, di ba magkano na yung 13 million na yon? So maybe nasa 20 plus million US dollars na. Then kapag may interest pa yan, 5%, let's say ilagak mo lang sa bangko yung 13 million na yan, baka aabot pa ng 50 million US dollars. You know, we're talking dollars dito. Nakita nyo, di ba, sa mga interview ni Imelda Marcos in the past, na talagang inamin niya na yung kanila daw mga, yung kanilang bahay, di ba, punong-puno ng ginto. Remember that kay Pinky na yan? Winnie Monsod, na mayroong ginto sa ilalim. Kaya nga sabi ni Winnie Monsod, o sino yun? Winnie Monsod, I think, di ba? Buti hindi daw bumagsak yung bahay nila. Kaya nga, si Abi ni Imelda, paano naman babagsak yun? Nasa ilalim, nakalibing. So kaya, di ba, marami noon, nung hindi pa naging presidente si Bangag, may sinasabi tayo na, ako lagi kong sinasabi na sana yung gintong yan, yung mga value ng mga gintong yan, ay ibalik sa taong bayan. Kasi ninakaw yan ng Marcos, ng mga bangag. Okay? Dahil nga, abogado si Marcos Sr. noon, di ba, ang sabi, yun ay binabayad sa kanya, ako pinaniwalaan ko yan noon na binabayad sa kanya yung mga ginto-ginto na yan, pero binalikan ko yung kwento ni Rogelio Rojas kasi hindi ko natakil yan. No? So binasa natin ang kwento ni Rogelio Rojas na talagang nakahukay siya ng Golden Buddha at pinahuli siya, okay, ng Marcos Sr. Pinahuli, kinuha sa kanya yung Buddha, nakalagay yan sa korte ng Hawaii, dito sa Amerika. Mga kababayan, binawi, binugbog. Kaya nga nabigyan siya ng, award. Yung pamilya ni Rogelio Rojas, kasi namatay na siya, di ba? 1993, I believe, namatay na siya. So ngayon, noong 1996, ay pinagbabayad itong mga bangag na ito. But syempre, ayaw talaga nila magbayad at hanggang ngayon, mga kababayan, yung case na yan is open. Hindi pa rin nagbabayad yung mga bangag at inilalaban yan ng anak ni Rogelio Rojas. May nag-message nga kanina sa akin, nakakilala daw niya si Miss Jenna Rojas, na kung saan ay nandito sa Amerika. So up to this day, talagang inilalaban yan ng pamilya ng mga Rojas para makuha nila yung mga danyos na sa pagbubugbog ng mga military, ng mga tauhan ni Marcos Sr. at yung mismong kinuha nilang kayamanan. Kasi ang Buddha is nasa 1 tonelada ang timbang based dun sa report. Pero tignan mo na, if you compare the 350 tons, di ba? 350 tons dyan sa Hong Kong, di ba? Isang parang tinga lang. You compare 350 tons to 1 ton, right? So ngayon, kaya nga nasaan ang ginto? Di ba? Kung babalikan nyo yung mga report, yung mga articles, pinalitan ni Marcos Sr. yun yung ginto. Pinalitan niya yung Buddha. Pero tanso na lang tingga. Ganun ka mambubudol. Ganun ka mandorobo itong mga ito. Kasi doon sa mga pictures, okay? Saan na ba yung picture na yon? Hindi natin
Okay. Ito ba yon? Okay, ito na yata to. ABC. Ito, pakita natin itong picture na to. Bakit ba mailap itong picture na ito? Okay, balikan lang natin yung nakaraan. Balikan natin ang mga nakaraan na pandurobo ng mga bangag. Alright, so present natin yung ating screen. Alright, okay. Ang news today. Alright, news today. Balitang Maharlika. Ang bagal kasi nitong computer ko. Nakakarimarim. Okay? Nakakarimarim ang ating computer. Kaya hindi ko... Okay. Alright. So here we go. Yamashita Gold. Where is the Yamashita Gold? Yamashita. Okay. Here we go. Ayan, nakuha ko rin. Oh. Ayan, mga palangga. Nakita nyo ba yung Yamashita na yan? Nakita nyo, ayan? Yan. Okay? ABC News yan. ABC Australia. Yamashita Gold was a national obsession in the Philippines. Now, the case of the missing treasure and the Marcos family are back in court. August 2022 yan, nakita ninyo. Pakita ko lang yung mga pictures. So, ayan, ang mga pamilya ng mga kawatan. Ito, ayan, ang kwento na yan na si General Yamashita, Tomoyuki Yamashita, siya yung may ari nung Golden Buddha na yun. Siya yung nagtago, pero ninakaw niya rin yun during World War II, di ba? So, ito ngayon ayan, nakita mo? Ayan ang Golden Buddha, mga kababayan. Balikan na natin yung mga basbata. Yung mga mas bata sa atin, baka nakalimutan nyo na ito, mga issue na to. Ayan si Rogelio Rojas. Ayan, ayan yung Buddha, So ito ay talagang nangyari ito, mga kababayan, nung mga excuse me, nung mga panahon, ayan, ng mga buwaka ng ina, hindi pa kunin ng impyerno, okay? So ayan ang Buddha. I think ito ba yung ito yung replica. Ayan, pinalitan nila ng tanso according to sa family ng sa pamilya ng mga Rojas. So ngayon, mga kababayan, ayan, pinakita natin sa inyo na yung Golden Buddha na yan ay isa lamang tinga if you compare to 350 tons na sinasabi dito. Pero ito ang makikita mo na ang mga bangag, ang mga Marcos talaga ay what? Sila ay walang habas. 'Di ba? Walang kasawa-sawa, walang kapaguran, sobrang ganid ang kanilang paglalapastanganan o pagnanakaw dito sa kaban ng bayan at syempre sa mga assets, 'di ba, ng mga tao, nakatulad na lamang nitong Golden Buddha na ito na hanggang ngayon inilalaban pa rin ng pamilya ni Rojas. Walang kapaguran itong bangag na ito dahil may kaso pa nga si bangag, 'di ba, sa Hawaii? 'Di ba? Contempt of court, dalawa sila ini-emenda, $354 million din ang pinapabayad sa kanila at hindi pa rin nila binabayaran yan eh. Hindi ka siya makakaapak dito sa Amerika kung hindi siya naging presidente. 'Di ba? Naalala niyo yung yun eh. Report yan eh. Hindi yan fake news, mga kababayan. Kaya itong bangag na ito, itong Marcos na ito, talagang dapat tapusin na yung history nila sa politika ng Pilipinas. Dahil sa kasalukuyan, marami silang pinahirapan. Hindi ko nga alam kung nasaan na yung mga dilawan na yan na nagrereklamo na sila daw ay mga human rights victim. Di ba? Kaya nga yung 354 million na yon na pinapabayad ng korte ng Hawaii ay doon sana mapupunta dito sa mga human rights victim na ito. Pero ngayon, wala ng human rights victim ang mga Marcos na mga dilawan. Di ba? Kasi tumahimik na sila eh. Magkakasabot na sila yung mga maiingay, sila De Lima, sila Matching, sila Ontiveros, lahat yung mga yan. Sila nga dati ang maingay na maingay patungkol dito sa mga human rights violation nitong mga bangag na ito. Pero ngayon, itong mga biktima na ito, iba nagkandamatay na, ito ngayon ang bagong pag-aabuso o pag-violate ng ating karapatang pantao sa katauhan ni Marcos ni Bangag Sr. Ang paggigipit sa atin, paggigipit, pangsusupil, pananakot, pag-file ng mga kung anong-anong mga kaso, fabricated crime, yan mga inciting na yan. Then si Spokes Harry, di ba? Pinailan din ng kaso. Mamaya pag-usapan natin si Spokes Harry, mga kababayan.
kitang-kita na natin, wag na tayong magpabudol muli. Ang pinag-uusapan natin dito, desisyon po ito ng korte. Yung tungkol kay Golden Buddha, kay Rogelio Rojas. 1996, 'di ba? Paulit-ulit na natin ito, ang mga Buddha na ito, itong mga gold na ito, na talagang pinaburan, doon kanina nakita nyo sa article, na inutusan actually ng jury itong mga bangag na ito na magbayad ng 20 billion US dollars 1996, dapat 22 billion, kaso lang later on ay binawasan na lang nila at naging 13 million na lang doon nga sa actual damages, and then another 6 million doon sa pang-torture, pang nanakit nila dito kay Rogelio Rojas, mga kababayan. Kaya habang ang mga pamilyang ginigipit, katulad ni Rojas at kanyang anak na si Jenna, 'di ba? Na talagang pinalalaban nila na maibalik ang kanilang kayamanan dahil yung tatay niya nakahukay, 'di ba? Imagine niyo, ganun po talaga, meron talagang history ng panggigipit, panon-nurture itong mga bangag na ito. Kaya no wonder, balikan natin ang journalist na si Ka Percy. Una yang ginurgur sa panahon ng mga bangag. Si Golden Buddha, si Rogelio Rojas ay binugbog, tinorture din noong panahon ng Marcos Sr. dahil nga ninakaw, inagaw sa kanya itong Golden Buddha na ito. So ganon kalupit ang mga pamilyang ito na dapat matapos na. Di ba? May report pa na pinilit na magpirma si Rogelio Rojas ng affidavit, pinilit ng mga bangag noon ng panahon ni Marcos para ilabas sa picture o para kunwari walang kinalaman itong si Marcos Sr. sa pagdukot ng Golden Buddha at pananakit o pagpapakulong dito kay Rogelio Rojas na ito, mga kababayan. So kitang-kita ninyo na dapat talaga ay tapusin na natin sa mundo ng politika, mga kababayan, itong mga bangag na ito. Tapusin na natin ito dahil kung hindi nyo ito tatapusin hanggang sa kanununuan, hanggang sa kapu-apuhan, ang mga magwawagi pa rin, ang makikinabang sa perang ito ay ang mga kapu-apuhan ng mga bangag. Kaya dapat tapusin na sila sa politika. Kaya never again. No more Marcos. I mean Marcos, never again. Huwag, kahit nasabi nga, kahit itinaas ni Inday ang kamay niya, huwag na huwag niyong iboto ang mga bangag na ito. Magkakapatid ito. Magpapamilya. Sila ang nakikinabang ng mga ninakaw nilang mga ginto. Ginto natin ang ating gold reserve, di ba? Recently, nagbenta sila. Baka kasama doon sa 350,000 na tonelada. Di ba? 350 tons pala. Okay? Baka kasama doon, 350 tons. Okay? Not 1,000. So nakita nyo, sila lang nakikinabang, hindi sila nabubusog. Dahil tayo ay nagsasalita, nagingiwi-ngiwi, bangag-bangag, si Spokes Harry Roque, mga kababayan, ay gustong ipakansila ang kanyang passport ng bangag administration. Recently may ulat, okay? Na ipapakancel daw nila itong passport ni, DOJ. ICE passport cancellation for Harry Roque once arrest warrant is out. Okay? Ayon sa Justice Undersecretary na si Nicolas Felix T., ito, sabi niya dito, has detailed government options should a court issue a warrant of arrest for presidential spokesperson Harry Roque for qualified human trafficking. So, in-interview siya, mga kababayan, sa Bilyonad na sinasabi niya na kapag na-issuehan na daw ng warrant of arrest, itong si Spokes Harry Roque, mga palangga, ay kanilang ipapakancel na ang passport ni Spokes Harry Roque. So, ganyan po kawalang hiya ang gobyernong ito. Ulit-ulitin ko sa inyo, lahat, hindi lang ang mga Duterte, ay talagang gugurgurin tayo. Sabi ko nga, si Percy Lapid na ang unang ginurgur at unang nagbuwis ng buhay. Ngayon, mga kababayan, target na naman sila si Harry. Dahil si Harry naman, syempre, very vocal, na nag-a-apply nga siya ng ang tawag dito, asylum visa dyan sa Netherlands. Ngayon, kaya pinailan siya nitong human trafficking na ito na
ang sabi kanina, spokesman dyan, guilt by association. Kumbaga, hindi naman, kumbaga, dahil siya ay nakalagay daw doon sa organizational chart nitong company, nito nila, yung mga pinagbibintangan nila na si Cassandra Ong, ay siya ay nag-human traffic na. Di ba? At yung pinatira nga doon na kakilala niya, na doon sa place na yon. So kung ano-ano na lang ang binabato na pagpapabricate ng crime para patahimikin tayong lahat.